another sa meeting po natin, next meeting, face-to-face na po yan, susunod po natin ito. Ito pong subject. Okay. Sa personal identification po, sana po nakikita ito. I hope that you can observe this. You can see the sharing po. Forensic anthropology. Pakitandaan po, keyword po nito, anthropology, human skeletal remains. Yun lang po tatandaan mo ha. Human skeletal remains. Yun lamang po ang tatandaan mo. Pagka po anthropology, forensic anthropology, tumutukoy po ito sa skeleton. Yun lang po tatandaan mo dyan, skeleton. Kaya po kapag may nakitang bangkay, agnas na, gusto mong alamin ang age and sex, ano yung kanyang dissident lahi. Sibagay Asian, sibagay Caucasian, forensic anthropology po ang gagawa noon. Wala na po kasing fingerprint doon. Maliwanag po sinabi ko. Ngayon, kung yan po ay hindi pa naman skeletal remains, kung skeletal remains man po ay mayroong makukunan ng enough DNA samples, pwede po yan. Pwede po yung magamit. There will be no problem. Okay. Provide. Okay na po sana. I mentioned this to you. Pag forensic anthropology, human skeleton po. Pakitandaan po noon, kapag po yan ang nakita mo ng investigador, hindi na po bangkay, skeleton na lang, ang gagawa po ng personal identification ay anthropologist. Ano po i-determine niya? Yun pong identity. Ito po ito. Yun pong identity. Yun pong trauma. Trauma po ay injury. Pinukpok baga, binaril baga. And estimate po ng time of death. Liwanag po yan. Yan po yung kayang alamin ni anthropology. Kaya din po niyang alamin ang possible age na matay, full sex, and other unique feature. Example, binanggit ko sa inyo, Asian baga siya, Malay race baga siya, Caucasian baga siya, or puti. Ang mga yan po, kayang i-assess ni anthropologist. Bahagi po ito ng inyong personal identification. Principle lang po ito ha. Ito po yung kasama lang doon sa dalawa. So proceed with the next slide. Then odontology. Ano po yung odontology? Ipin po yan. Ipin. Kung ang fingerprint po, pinagkukumpara, ay yun pong fingerprint na nakuha sa crime scene, at yun pong fingerprint coming from the suspect. Sa odontology po, ipin po, noon pong victim, human remains, nasunog, example po yung nasunog. Therefore,
po sa maiiwanan na ebidensya, dahil sunog na yan, wala na po yang pwede maging DNA, ang pwede po dyan ay ipin kasi hindi naman po yan susunog. Ikukumpara po yan doon po sa dental records noong victim. Kung mayroon pong biktima na pinagay na lang nawawala, alamin sino ang kanyang dentist. Sa ilalim po kasi ng batas, tandaan po ito, sa ilalim ng batas, mayroon pong requirements ang lahat ng dentista magtago po ng dental records ng kanilang kliyente o pasyente. Doon po yan ikukumpara. Another po, hindi lang po yan sa nasunog, tanong naiwan, yun pong may naiwan, may naroong krimen na nangyari sa isang bahay, ay kumain pa doon sa yung suspect ay may kinain pang pagkain sa bahay. Nag-iwan po ng ipin. Kinagat po ang biktima. Ano po yung sir? Ang biktima, kinagat. O nakagat ng biktima, ang suspect. Hindi niya kilala kung sino. Ngayon po, may nakitang tao, may bite marks. Yan na po. Kaya po niyang alamin sino ang posibleng kumagat po. Sa pagkain na miniiwan, example po yung prutas o apple is an example. Kaya pong alamin kung kanino na ipin yan nagmula. Maliwanag po yan. Hindi lang po yung sa dental records, but comparison po noon pong mga bagay na mayroon pong bite mark. Maliwanag po sinabi kong ito sa inyo. Then, ang sunod po, DNA profiling. Yan po yung, ang tawag po DNA fingerprinting. Okay? Ang DNA fingerprinting and profiling is the same. Maliwanag po ito. Kung yun pong odontology ay teeth. Maliwanag po ha, teeth. Yan po yung pinaka keyword niyan. Ang DNA po ay DNA, sabi po dyan, analysis. DNA analysis. Ano pong gagawin dito? Mayroon pong comparison noon pong DNA sample na nakita sa crime scene. Ikukumpara po yan sa DNA na kinuha sa suspect. Kaya pong alamin yan, binanggit po natin ito, yan po ay magagamit na ebidensya. Hindi lamang po to determine the suspect, but also paternity. But also paternity. Corroborative evidence po ito. Makakatulong po ito to identify na yung taong iyon ang pinagmulan ng nasabing DNA specimen. Tinatawag po yan, DNA analysis intended to identify a species rather than an individual, ay ang tawag po ay DNA barcoding. DNA barcoding. Then nakalagay po dyan, DNA profiling is forensic technique in criminal investigation. Yan po yung suspect profile to DNA evidence. And then, nandiyan po ngayon yung fingerprinting. Pakitandaan po na rin, ang DNA po is unique. Pero mas unique po ang fingerprint. Unique po in the sense yung individuality niya. Ang DNA po, filing, ay pwede pong magkaparehas yung dalawang tao. May possibility po lagi yan. Mas
marami pong tao magkakaparehas ang DNA. Kumpara po sa fingerprint. Kaya nga po, mas gold pa rin ang standard ng fingerprinting. Bakit po, sir? Doon po sa inyong DNA, 1:20,000 or 1:20,000 ang posibilidad na magkaroon ng parehas na DNA. Dalawang tao, pagkaka-20,000 tao, sibling may 2 tao dyan magkaparehas. Sa fingerprint po, million, 1:60 million. Kaya yung sinasabi, yung binanggit ko sa inyo, may once na nagsabi na commissioner pa ng COMELEC na pag daw ang tao natanda, nababago ang fingerprint. Never po. Sa science po ng fingerprinting known as dactyloscopy, never that 2 person, even 1 person, yung kanyang 2 fingerprints, yung kanyang 2 fingers, ang kanila pong characteristic cannot be the same. Kung yan po yung magkakapares, kinis ka. Because ang posibilidad po na magkaparehas ng fingerprint is 1:60 million. Kaya nga po ang tawag yan, cornerstone of personal identification. Ito po. Cornerstone of personal identification. Yan po yung pinakapatok, pinakahaligi. Reason, individuality ang una. Pangalawa po, permanence. Ano po yun, sir? No 2 person have been found to have exact likeness of fingerprint. And permanency from birth, from embryonic period, mula po sa ika-5 buwan sa sinapupunan ng ina na puuna ang fingerprint hanggang mamatay, hindi babago. Kaya po siya ay permanent. Yung pong infallibility, medyo questionable na po yan. Because of the advances of sciences, pwede na pong maoperahan at mabago ang iyong fingerprint. But it would become, or it would require, a very tedious work. Because several thousands of bridges have to be moved, have to be changed. Mapakahirap pong gawin, pero kaya pong gawin, wala tayong problema. Kaya lang po mahirapan. Yun po yung infallibility. Dalawa po ang hindi nagbabago. Yun pong individuality at saka po permanency. Pakitandaan po na sa photography, isa pa lang na drawing ang nalabas. Camera yon. Ang ibinigay ko sa inyo kanina na drawing, tingnan ninyo ang lente at yun pong aperture, yung bukas. Diwanag po yan. Yan po posibleng sumunod na drawing kasi dina-download lang yan. Ang fingerprint po ay padalwa sa pinakamadaming picture na pinagkukunan sa board. Kaya you have to bear in mind ang kaniyang picture. Ang napabigay na dito ay yun pong delta. Yun pong plain arts. Ang mga yan po naibigay na sa board exam na drawing. Ang alam ko nitong huli, 2. Hindi lamang yan. Ang isa pong napabigay ay core. Ang malamang na isunod na ibigay dyan ay yun pong hitsura ng fingerprint na loop na whorl.
Kasi naibigay na po ang arcs or arches. Siya po ang hindi pa. At saka po delta. Drawing po ang pinagpupulungan natin dito. Maliwanag po sinabi ko. Drawing. Wala pong ridge counting kasi hindi naman kayo pinagdadala dyan. Sa instruction na binigay ko sa inyo kanina, wala pong pinadadala sa inyong transparent ruler. Pag ay may ipinadala, ay may ridge counting yan. Kung wala pong ipinadala, madali lang ang ridge counting. Sana po maliwanag yan. Pero tandaan mo, yung delta at saka po core, yan lang po magsisimula ang ridge counting. Pag alam mo yung hanapin, no problem po. Sir, ibinigay po ito, multiple choice, opo. May ituturo po dyan A, B, C, D. Ituturo mo doon, alin doon ang delta. A, B, C, D, naka-arrow. Pipiliin mo doon kung alin doon ang core. Sana po maliwanag yan. Kapag naman po drawing, hindi madali lang. May drawing na ilalagay. Sasabihin po dyan, pagpipilian mo, tented arts, plain arts, loop, word. Ang binigay po nung mga nagdaang panahon, ayun pong arches. Plain arts po ibinigay. Sana po maliwanag yon. Kaya po inyong titingnan ang drawing. Sana po maliwanag ako doon. Ibibigay ko po yung mga drawing na yan in the next lecture. Dito po sa mga susunod na slides. Ang loop po, keyword po niyan, start at one side. Sunod po, upper corner. Tumakbo papunta sa upper corner of the opposite side. And then turn around. Hindi po ilalabas dyan ang salitang Ricard. Kasi huling-huli mo po yon kasi yung salita pong loop means Ricard. Turn around, back towards. Yan po tatandaan mo. Nagkilo, bumalik sa kanyang pinanggalingan. Yan po ang loop. Yan po ang pagkakaiba ni loop sa arches. Ang arches start on one side and flows towards the opposite side. Ito po hindi. Start on one side, move upward, then Ricard or turn around and back towards from where it started. Yan po ang loop. Radial po, tandaan mo, direction of the thumb. Ulnar, direction of the little finger. Wala ka pong dapat intindihin dyan. Pakitandaan po kung paano yan kinukuha. Ang kamay, itinatapat lamang pa sampal. Kaliwa kanan. Kaya po kung ang takbo ng loop ay nakaganyan, sinabi sa iyo kanang kamay, itapat mo ang kamay mo dyan. Saan nagsimula at nagbalik yung figure mo. Kaya makikita mo, papunta dyan. Itapat mo nga ang kamay mo na pasampal. Hindi ka po pahinlalaki yan kung kanan yan. Kaya po yan ay radial. Kung kanan. Ay sinabi sa iyo kaliwa. Hindi po yan radial. Ulnar po yan kasi papunta po yan sa little finger. Pasampal lang po. Kung right hand yan, radial yan. Kung yan po'y right hand, ganito ang itsura. Yan po ang direction ng flow. Ang tawag po di flow. Kung ito po'y right hand, di itapat mo po ang kamay mo pasampal. Yan po ay ulnar. Ito po, radial. Kanang kamay po yan. Gagamitin lang po kanang kamay. Kung may drawing, yun lamang po. Pag walang drawing, tandaan mo, thumb. Maging kaliwa kanan yan,
Radial yan. Kung yan po ay left hand, parehas din. Thumb and little finger. Kung wala pong drawing. Kung may drawing, gagawin mo lang, kamay lang ang iyong gagamitin. Kasi narito po, diyan po nagmula. Baka po i-drawing sa iyo, ipahanap sa iyo kung bakit yan tinawag na radial because of the radius bone. Mayroon pong buto sa baba ng inyong hinlalakay sa may pupulsuhan. Ang tawag po diyon, radius bone. At sa mababa po ng kaliwa, kung bakit po naging tawag diyan ulnar, kasi mayroon pong ulna bone. Sa may pupulsuhan din po, pag tinignan mo, mas malaki siya kaysa radius bone. Yan po ang ulna bone. Kaya po pagka papunta rito, ulnar. Pagpapunta dyan, ang iyong flow of the ridges. Yan po ay radial. Tingnan po ninyo yung drawing. Simple po nga ibigay yan sa iyo. Then, pakitandaan po, ito po ay loop. A requirement ng loop, sufficient recurve. Kailan may sufficient recurve? Mayroon pong left at mayroon pong right shoulder. Ang left and right shoulder ay yun pong kumilo at muling kumilo. Yan po ang shoulder. Kaya po ang tawag dyan, pagka po nagkaroon ng dalawang left and right shoulder, tandaan po ito, yan po ay recurving ridge. Sufficient recurve po yan. Then, pangalawa pong requirements ng loop, delta. Pakitandaan po, pagka naghahanap ng delta, ang unang i-establish type lines. Ito po ang type lines. Pagkatapos po, ang kukunin, yun pong lugar kung saan nagkaroon ng separation, paghihiwalay ang dalawang type lines. Ito. Lalagyan ng imaginary line. Kung may tinamaan nyo ng delta, kung wala papasok sa loob. Kaya po ang delta ito. Dot po or island ridge ang kanyang delta. Ang delta po ay pwedeng dot, pwedeng bifurcation, pwedeng short ending ridge, or bahagi po ng iyong recurving ridge in front of your type line. Kung wala po dito makikita. Therefore, iyan po si core, innermost recurve, shoulder of the innermost recurve, farther from the delta. Ano po yun, sir? Yan na po ang ridge count. Ridge count po, at least 1. Ridge count po, at least 1. No ridge count po, hindi po yan low. Tented art. Board question po yan. Kapag po nagkulang ng isang requirements ang loop, hindi na po ito loop. It will be considered as tented arch. Loop type na tented. Sana po maliwanag yan. Hintindihin po. Kaya po nahihirapan. Bulok po ang basic. Sana po maliwanag ang sinabi ko. Hindi po naitama ng turo noong kayo'y nag-aaral ng criminology. Sorry for this word. Hindi mahirap po ito ituro. Hindi ito basta itinuturo. Kung nagtuturo nito, katulad din lamang ninyo na hindi po talaga nag-practice, eh wala talaga. They cannot comprehend the intricacies of this science. Science po ito. To be exact.
tawag po dyan, appendage, baka po lumabas sa drawing ha. Pagka po mayroong guhit, yan po, katulad yan. At a right angle to the inner line of law. At the summit po, summit ay pinakatuktok ng iyong recurving range. Ang epekto po niyan, no loop. Paliwanag po ha? No loop. Ay paano po sir kung dalawa? Listen and look. Paano po kung dalawa ang loop o recurving range? Dalawa po recurving range. Loop pa rin po yan. Ito lamang po hindi na i-consider sa paghanap ng core. Maliwanag po yan. Hindi na po siya i-consider sa paghanap ng core. Alin po i-consider? Yung immediate po sa labas. Sana po maliwanag. Please look at it. Sana po hindi kayo mahirapan. Kapag mayroong appendage, it spoils the recurve, means no loop na. No recurving range. That's the right term. No recurving range. Ang i-consider po, yun na pong nasa sunod na ba. Wala po sir. Hindi na po yan magiging loop tented arch niya. Kung wala na pong recurving range. Sana po maliwanag yun. Ridge counting po, I mentioned to you. Ito po yung application ng binanggit natin. Makikita po ninyo ang innermost recurve dito, may appendage. Innermost recurve, may appendage yan. Ano po ibig sabihin? Pwede din po i-loop pa rin. Ang reason, may sumunod po sa labas. Kaya po ang kukunin mo na iyong magiging core ay ito. Yun pong top ng iyong appendage ang iyong core. Ito na po ang magiging core. Sana po maliwanag yan. Sana po maliwanag. Kaya po ang core mo. Yan po ay kukonsider mo sa ridge counting mo. At ito naman pong iyong meeting of two regions. Meeting. Kanina po ay tinawag natin, nagkaroon ng separation. Ngayon po yung meeting. Yun na pong meeting of two regions. Ito po yan. Yan po ang iyong delta. Kaya po, ito po ang iyong type time. Ito po ang iyong delta. Yan po ang ridge count. 1, 2, 3, 4. Apat po yan. Kasi tumama po yan doon sa bifurcation. Tumama po yan doon sa bifurcation. Ang count po doon. So, kaya po ang ridge count yan, 4. Kaya po, ang tawag dyan ay loop. Ridge counting po is for loop. Ridge tracing po is for whorl. Liwanag po yan. Sa iyo pong ridge counting, yan po ay loop type. Ridge tracing po ay yan po ay whorl type. Sana po maliwanag yan. Sana po maliwanag. Tapos na po tayo doon kay loop. Pupunta po tayo kay whorl. Ang whorl po ang pinakamadami. Ang whorl po ay mayroong 4 na uri. Meron po siyang subfamily. Yan po ang iyong plain whorl. Plain po ang una. Sunod po, yun pong central pocket loop whorl. Sunod po, double loop whorl.
At ang pang-apat po, accidental. Sila po ang apat na uri ng wall. General po, requirements ng wall. Dalawang delta. There must be 2 deltas. May dalawa po diyang deltas. And then, meron pong spiral, oval, circular, or any variant of circle. Kaya po pagka nakita mo yung salitang spiral, oval, circular, any variant of circle with 2 deltas, wall yan. General term yan, wall. Ngayon, paano mo masasabing plain wall ito? Plain wall po, magdudro ka ng imaginary line mula po sa iyong kaliwang delta. Ito yon. Papunta sa kanang delta. Tinamaan ang circuit mo, circle mo, spiral mo, circular mo, or any variant of circle. Tinamaan po. Yan po ay plain wall. Ano po ang symbol ng plain wall? W. Hindi ko nga nabanggit kanina, ang symbol po ng radial loop ay either R or small r. Kapag sa index, capital letter R. Kapag po sa ibang daliri, small letter R. Pagka po ulnar, kapag yan ay nasa index sa iyo, kapag po yan ay sa ibang daliri, slant. Capital letter R and slant. Yan po ang kanyang simbolo ng lupo. Radial or ulnar. Kapag po plain wall, W. W. Ang test po, test. Draw an imaginary line from the left delta to the right delta. Basta tinamaan, ang tawag po doon ay plain wall. Or symbolizes by letter W. Capital po nga. Yan po, tinamaan din. Kaya po yan ay plain wall. Sir, hindi tumama. Hindi po plain wall. Central pocket loop wall. Maliwanag po sinabi ko, pag hindi tinamaan, central pocket loop wall. Maliwanag po sinabi ko, hindi tumama, it will be central pocket loop wall. Ang central pocket loop wall po, ganito. Look at the drawing. The drawing po ganyan. Do not be misled. Hindi po yan plain wall. Central pocket loop wall po yan. Reason, hindi po tumama ang iyong imaginary line drawn from the left delta towards the right delta. Hindi po tumama yan. Kaya po ang tawag yan, central pocket loop wall. Yan po yung magiging konsiderasyon dito. Sana po maliwanag yan. Ito po ang central pocket loop wall. Ang unang uri po, hindi po tumama sa iyong circuit. Yun pong guhit. Makikita po ninyo yan. Yan po. Tawag po dyan, sabi po dyan, central pocket loop wall ay may 2 deltas. Meron po complete circuit. Will be oval, spiral, circular. Pero hindi po tumama ang imaginary line. Or there is an obstruction at a right angle to the inner line of block. Ito po yan. Ito po ay loop type pero may obstruction po at a right angle. May obstruction po at a right angle. Pakitandaan po yan. Ang isa po ay wall type.
ang isa po ay loop with an obstruction at a right angle to the line. Ano po yan? Kaya po tawag central pocket loop. At central pocket ng oval, spiral, circular, or variant of circle. The imaginary line does not touch or pass any part of this oval, spiral, circular, or variant of circle. Ang isa naman, loop type, with an obstruction at a right angle to the line of law. Sana po maliwanag yan. Sana po maliwanag. Kaya po tawag dyan, central pocket loop. Ano po yung symbol niyan? Letter C, capital letter C po yan. Capital letter C. Yan po ang central pocket loop word. Pakitandaan po ng drawing, dina-download lamang yan. Yan lang pakikita sa iyo. Black and white pa. Pag nakakita ka ng ganyan, ito po, itong unang ito, obstruction, loop po yan with an obstruction at a right angle to the inner line of flow. Yan po ibig sabihin yan. Obstruction at a right angle to the inner line of flow. Yan po ang loop type. At ito pong padalawang ito, word type. Hindi naman po tumama ang imaginary line drawn from left to the right delta. Kasi dalawang uri po yan. Ang una po ito, oval, complete circuit, which may be oval, spiral, variant of circle, na hindi po tumama ang iyong line, hindi ang iyong pong imaginary line drawn from left to right delta. Yung pangalawa po ito, yung pangalawang uri. Yan ang padalwa. Loop type with an obstruction at a right angle to the inner line of flow. Ito po yung una. Ito yung una. Ito ang padalwa. Sana po maliwanag. Tingnan po ang drawing. Comprehend them. Intindihin. Pagkatapos, i-match sa drawing. Ang sunod po, double loop word. Ito po from the word double loop. Dalawang loop yan. Ano po ang kanyang requirements? Ito po inalabas sa borda. To separate two distinct loop. Maliwanag po yan. Dalawang magkahiwalay, dalawang kitang-kita na loop. Two separate and distinct. Two set of shoulders. Kanina binanggit natin sa loop type. May left and right shoulders. And two deltas. Lahat yan dalawa. Two separate and distinct loop formation. Hindi po pwedeng magkadugtong. Hindi po sila separate. Hindi po sila separate. Kung yan po magkadugtong, tulad po nito, makikita mo yan, akala mo dalawang loop, pero wala naman yan, hindi naman separate. Ano po yan, sir? They are not double loop. S type, not double loop. Loop which are side by side. They are not double loop. Reason, hindi po nag-overcome yung isa doon sa isa. Naglingkisan, hindi sila naglilingkisan. This is one or two do not attempt to overcome each other. Hindi sila nagyayakapan, naglilingkisan sa Tagalog. Loop which are intersecting. Intersecting po ganito. Ayan po yan, sir. Ito po ay word. Ito, sir, loop. Hindi po sila double loop. Kasi requirements, two deltas, two separate and distinct loop formation
with two separate set of shoulder. Ito po ang pagpapakita niyan. Ito yung isa na low. Ito yung kanyang shoulder. Yan ang isa. Ito yung padalwa. Sir, hindi po magkadugtong. Tingnan mo, hindi naman sila magkadugtong. Ito po, nagsimula dito. Papunta doon. Ayun pong isa. Ito po ito. Papunta din doon. But they are not one. They are separate with two set of shoulders and with two deltas. Ang delta po niyan, ito. At saka po yan. Kaya po yan, that is same with this. Ito po yung nag-o-overcome. Ito po yung isa. Ito po yung padalwa. Ito po yung isa. Ito po yung padalwa. Kaya po lahat yan, double. Pakitandaan po ng requirement. Two separate in the stimulo formation. Two set of shoulders and two deltas. Pakitingnan ng drawing. Kung bibigay po ng drawing, ganyan ay bibigay sa inyo ng drawing. Maliwanag po ang binanggit ko sa S-type. Sa double loop which are side by side. Intersecting loop. Pagka yan ay naka-S-type, pwede po yung wall. Variant of circle po yan eh. Variant of circle. Pero kung yan po ay dalawang loop na magkatabi or intersecting loop, yan po ay loop type. Hindi po yan pwedeng maging wall type. Sana po maliwanag yun. Kung pinahirap po ito, maghanda po kayo ng mas mahirap na exam. Do not expect a simple exam. Application po ito bilang investigador. Kayo. Yan S-type. They are not double loop. Not double loop. Ano po yun, sir? Loop type yan. Kung ito po ay ganito, ang itsura, ito po kasi nasa itaas, S-type yan. Yan po mga yan, S-type. Ang mga yan po ay wall. Either central pocket loop, tumama sa variant ng circuit. Yung guhit mula sa kaliwa, papunta kanang delta, wall yan. Kung hindi tumama, central pocket. Pag hindi po ganyan ang tsura, it will become double loop. It will not become double loop. It will be loop type. Yan po yung interlocking, intersecting loop are not double loop. Ano po yun, sir? They may be low, they may be wall. Kung isa po ang kanyang delta, loop type po yan. Loop type po yan. Pinahirap pa ang tanong, paano kung yan ay gagawin mong loop? Remember my statement today. Paano kung gagawin yan loop? Alin ang kukunin mo na delta? Alin ang kukunin mo na 4? Pakitandaan po, kapag po yan ay ginamit sa little finger, ano po yun, sir? Final classification. Kapag po yan ginamit sa key classification, gagawin mo yang radial loop. Gagawin mo yang ulnar loop. Kung nasa kanan po, nasa kaliwa ang delta. Alin po ang kukunin core? Yun pong nakatayo na loop. Remember my statement. Nakatayo po na loop ang kukunin. Sila ang kukunan ng core. The standing or the upright recurving ridge, siya po ang kukunan ng iyong delta. Kung yan po ay nasa hinliliit sa pagkuha ng final, kung yan po ay nasa K, pagkuha ng K, yung unang loop, lahat ay wall kasi 32/32. Iko-convert mo ang unang wall into ulnar loop. Opposite delta ang ginagamit. Kung nasa kanan, nasa kaliwa ang delta. Kung nasa kaliwa, nasa kanan ang delta. Pagka po ulnar. Pag mahirap, yan ay bibigay.
Madami dyan, hindi makaka-comprehend. Sorry for you. But you have to discover them. Nasa pre-week na po tayo. Accidental po. Common sa board exam ito. Combination of two different po. Different. Hindi po pwedeng parehas ha. Two different. Hindi po pwedeng parehas. Except po, hindi kasama sa combination ang plain arts. Board kasi yan. Pwede pong magkaiba, hindi pwedeng parehas na loop, hindi double loop yan. Hindi po pwedeng parehas na whorl, hindi po, whorl lamang yun. It should be two different family of pattern, two different kinds of pattern. Ang tawag po dyan, accidental. Pwede pong loop in whorl, loop in tendency arts, loop and central pocket loop, double loop and central pocket, but not arches. Di po siya kasama. Pakitandaan po lamang yan. Pwede pong tatlong combination, o walang problema, accidental pa rin yan. Accidental pa rin yan. Baka po itanong sa'yo, paano kung hindi combination ng two different, kundi combination of three different? Accidental po yan. Paano sinabi sa iyo, ang fingerprint impression ay hindi tumutugpa sa loop, sa arches, sa whorl? Hindi tumutugpa sa whorl, sa loop, sa arches. Ano yan? Accidental po ang tawag. Accidental po ang tawag. Panibagong tanong. Paano po kung ang pattern na makikita sa daliri ay hindi mabasa, hindi makomprehend kasi may scars? Nagkaroon po ng sira ang dermal layer, yung nasa ilalim. Hindi na bumalik sa dati. Pero may prints pa. Ano ang pwedeng gawin sa classification? Consider it as whorl type. Whorl type po. Hindi accidental, whorl. With inner tracing. I'm very sorry. Meeting tracing. The word is meeting tracing. Yun po yung gagawin kapag nasira ang ridges. Hindi mo na malaman kung ano. Sir, hindi nasira, pero walang kamats. Accidental. Yan po, mahirap ang tanong. Pero yan po'y nasa pinag-aralan nyo sa foundation lecture. Sana po maliwanag yun. Kung yan po ay loop, ridge counting. I've mentioned this to you. Pag whorl tracing. Pakitandaan, ang tracing po starts from the left to the rightmost. Leftmost, rightmost. Maliwanag po yan. Kapag po dumaan sa loob, sa itaas ng right delta, ang pag-itan, ang namamagitan na ridges sa iyong trace at iyong delta ay 2 or less. 2 or less. Tandaan po ito, meeting. 3 or more, inner. 3 or more. Ito po yan. Saan po pumasok? Inside. Yan lamang po ang tatandaan mo. Inside, 3 or more, inner. Inside, 2 or less, meeting. Bumaba po outside, below. Yung una, inside. Pag tiningnan mo ang inside, it means above. Above your
right delta. Yun po ang pwedeng gamitin lang, hindi inside. Kasi huli mo yan. Above the right delta, 3 or more, inner. 2 or less, reading. Sa labas or below. Di gagamitin sa iyo dyan ang outside. Di alam na alam mo, outer. Dumaan ang tinitrace mong reach below the right delta. 3 or more. 3 or more, outer. 2 or less, meeting. 2 or less, meeting. 0, meeting. Yan lamang po tatandaan mo sa wall tracing. Wala pong drawing dyan. Kung may drawing, tandaan mo sinabi ko, magsisimula ka po ng tracing sa mismong delta. Ito po, ito. For example, ito. Yan po yung accidental. Ito po ang leftmost delta. Simula ka dyan. Naputol, baba. Pagtapat, hinto. Ano po yun, sir? Dumaan above. Hindi below, above. Wala pong intervening ridges. Yan po, meeting. Yan po, meeting. Try lang natin ito. Ito po ang iyong left delta. Ito po yung right. Diyan ka magsisimula. Baba ka. Baba uli. Tigil ito. Ito po ang leftmost delta. Putol. Tapat. Hinto. Bilang 1, 2, 3, 4. Yan po inner. Ito po meeting. Susunod. Ari po sir. Ito po ang kanyang magiging delta. Hinto. Bilang. Ito ang rightmost delta. 1 lang. Inner po rin. I'm very sorry, meeting. Very sorry, meeting. This one, sir, meeting pa rin yan. Pag po naputol, baba. Nag-bifurcation, lower branch. Pag tapat, hinto. Basta tumapat, hinto, bilangin mo na. Kung yan po'y pahihirapan kayo sa tracing, I doubt. The reason po, sir, hindi naman po dactylographer ang inyong exam. Sana po maliwanag yan. Pero expect po na ang tanong ay tungkol sa investigation. Yan po yung paano mo i-recognize. Oblique viewing po is better. Kung mayroon pong light na gagamitin, fluorescence light ang gagamitin or ultraviolet light. Bakit yan makikita sa ultraviolet light? Because